DPS, Department of Public Service, dampot pukol salo. Yan, DPS. Kasi yung ating grupo na mandaragat, meron na tayo itinatag through DPS, yung grupo na mandaragat, yun po ay itinalaga na namin sa Manila Bay. Ibig sabihin, ayaw na namin magtuturo-turo ng kung kani-kaninong basura, basta may basura sa bay, hinahakot na ng grupo mandaragat. Meron din tayo tinatawag na Estero Ranger. Tinatag na rin po yun, yung grupo na yun. Alawang gagawin yun, kundi damputin ang mga basurang pinukol ninyo sa ilog. Kaya panawagan ko, sana iwasan nyo na magtapon ng basura sa ilog. Yung Manila Bay, maaari ko pang ituro kung kani-kaninong basura yun. Maaari. Pero yung estero, wala hong ibang pwedeng magtapon doon kundi tayo rin mga taga Maynila. Kaya hanggat maaari, kami lilinisin naman namin. Siyempre, but we're still human being. We're not perfect. At, one way or another, we're gonna miss one river or one estero or one creek. But we'll do our job. May awa ang Diyos. At mas maganda lang nakatulong namin kayo, mga taga-lungsod ng Maynila, na wag na natin itapon sa ilog. Alam nyo, tularan ninyo, okay, ito ang bad news. Ang bad news, mga kababayan, totoo, marami tayong nalinis. Plaza Miranda, lahat ng mga dating problematic area, Juan Luna, Recto, Carriedo, Rao, lahat ng mga malalaking kalye, Top Avenue, nalinis. Pero may bad news. Ano ang bad news? Para bilang pagtatapat din sa inyo, napag-iwanan yung ilang mga community na hakutin yung basura. Ang bad news, hindi nahakot ng January 1 at January 2 yung mga basura. Sa Sampaloc, sa Tondo, sa Binondo, portion, sa Liberisa, sa Quirino, at sa sampang komunidad. Dala ng itong ating kontraktor ng basura, nung dati pa, sila pa rin ho naman ngayon dahil in-extend ko pa ho sila hanggat hindi pa ho nagpa-public bidding. Mukhang gusto rin nila magbakasyon. Kaya ang mga driver nila nagbakasyon. Ayun, wala hong driver ng truck. Pero, hindi ho tumigil ang DPS. Nag-augment ho ang city engineering at saka DPS. Si Kenneth Amorao saka si City Engineer Andres. Kaya ngayon, halimbawa ngayon, I'll just tell you, may malaking tambak ng basura kahapon sa 718. Ngayon, hinahakot. Tutuloy na yan sa 717 and so on and so forth. Kasi tumambak. Yun yung bad news. Ang konting good news, nag-augment ang city government. Pangalawa, good news naman. Kanino? Sa party ninyo. Maraming salamat sa inyo, mga kababayan. Bakit po? Naalala nyo, di ba nananawagan ako kung po pwede yung mga basura ninyo, ilagay nyo sa tamang sisidlan, tapos ibuhol ninyo. Alam nyo, mga kababayan, tumira ako ng January 1. Siguro alas 10 hanggang alauna ng madaling araw. Nag-ikot ako, wala akong nakakaalam. Nag-ikot ako sa Maynila. Bakit ako nagpapasalamat sa inyo? Thank you very much sapagkat tumugon kayo sa aking panawagan na yung mga basura, ikumpul-kumpul natin. Anong nangyari? Dati kasi nung araw, yung basura sabog. Nakakalat. Kung saan na lang. Kung saan na lang nilalagay. Maraming salamat sa mga barangay chairman. Maraming salamat sa mga kagawad, barangay tanod, XO, o barangay officials. Kasi nakita ko, anong nangyari, ito yung good news Ito kasi maaari siyang bad news pag titingnan yun dahil may basura, dahil may problema, syudad. Pero ang good news, yung tao, yung habit nagbabago na. Kaya nakita ko, nagkumpul-kumpul ngayon yung basura. Which is, on my part, the way I look at it, it's good news for me. Why? It's easy for the truckers later on that will come, pick up, kaya nga DPS, dampot, pukol, salo. Dampot, pukol, salo.
Ibig sabihin, mas mabilis. Pag mas mabilis, meron nung tinatawag sa, ewan ko kung ekonomiya. They call it the time and motion. No? They call it the time and motion. The more namin mabilis nahahakot yung basura, at konti ang paghinto. Ibig sabihin, mas mabilis kami makadadako, mas mahaba yung length na aming marireach in a particular working hours. So, ibig sabihin, ang epekto niyan, mas mapapabilis, lilinis ang lungsod. Kaya maraming salamat sa inyo mga kababayan. O ngayon, ang panawagan ko lang ha, tuloy-tuloy po sana yan. Tama po yun. Bagong taon na, bago-bago na. Yung mga mali nating nakasanayan, iiwanan natin noong 2019. Let's do something together. If we really want change, I think change should come from us. Sa atin magsimula ang pagbabago. At ang pinakamabisa niyan sa pagbabago ay pananalamin. Magmumuni-muni ka. At manalamin ka, tingnan mo ang iyong sarili. Ako'y naghahangad ng pagbabago. Ano nga ba ang naging partisipasyon ko sa pagbabagong hinahangad ko o inaasam ko? Maganda rin minsan na matanong natin ang ating mga sarili. Lalo na, at mano pa, ang gobyerno talagang nagsisigasig, kami sa maliit naming kaparanan na hindi naman kami titigil. So, may bad news, may good news, at na-resolve naman. No? At tuloy-tuloy po ngayon, na-resume na po ang regular na koleksyon ng basura. Plus, the continuing augmentation being done by DPS and Department of Engineering. O ngayon, sa ating mga grupo ng mandaragat, nabalikan ko lang kayo, at grupo ng Estero Rangers, maraming salamat sa inyo. Sila po, mga kababayan, ay pinull out ko lahat. Pasensya na sa mga pamilya nila, ha? Talagang sakripisyo lang. Sila po ay tinalagaan natin sa Luneta. Sila po yun, yung mga nakita niyong tao. Ayan po yung mga nakadestino kung saan kalye ng Maynila. Pinull natin lahat yung resources para tugunan. Kasi nakakahiya po kay Jose Rizal. Baka bumangon si Jose Rizal doon, bumaba doon sa kanyang kinalalagyan at pagsisipain tayo na yung kanyang hardin, no? Yung kanyang part, no? Madumi. But after everything said and done, maraming salamat sa ating mga kawani ng pamalang lungsod at kawani ng NPDC. Kay Ma'am Cecil, kay Direktora Cecil, maraming salamat sa iyo. At least kahit pa paano naman. Sa mga naka-appreciate, thank you. So anyway, thank you rin sa MDRRMO, nakaantabay tayo ng nakaraan. Sa MHD, dahil yung ating mga ospital. Good news, maraming salamat sa pagtugon ninyo sa aming panawagan. Hindi man perfecto, pero numbers don't lie. Ibigay nyo, 35%. Generally, subside o 35% less ang accident. Sa amin naman, sa mga ospital namin, kokonti ang naging pasyente natin. Dala noong mapaminsalang paputok. Talagang konti na lang po ang aksidente. Sana next year wala na. Pero may isang insidente. Gusto ko rin malaman ninyo. Kasi ayaw kong magkubli. No? May nagpaputok ng baril. Sa Parola. Nahuhuli na po siya. Just so you know, na-arresto na po ng Presinto 2. Yung mismong suspect. Hindi ko naman maintindihan. Pinagbabawal ko nga paputok ng labintador. Hindi naman pinagbabawal. Nananawagan ako. Na wag sana. Ikaw naman, kung di ka ba naman may balbon sa dibdib, magpaputok ka pa ng baril. Kung itama ko kaya yung bala pabalik sa iyo, magugustuhan mo kaya. But anyway, pumanatag kayo mga kababayan. Nakalawit na po siya. Ayun, malamig na rin ang kanyang bagong taon. Hindi naman siya ang malamig. Malamig lang yung kanyang environment. Si Atty. Chris, nilalagyan mo ng mali siya yun. Anyway, gusto ko lang mapapanatag kayo na
basta kami hanggat maaari sa amang sulok sa Maynila, no? At hanggat maaari hindi natin papayagan na may pang-aabuso sa mga individual. Mano pa, kung hindi natin pinapayagan mang-abuso ang tao sa pamahalaan, ganon din sa mamamayan. Ang batas ay iiral at ipatutupad pantay-pantay. Walang mahirap, walang middle class, walang mayaman. Pantay-pantay.